Eto mga ka-59, may bagong tanong na naman. Ayan po, basahin nyo. Panoorin ang video, buong video hanggang dulo at ipapaliwanag natin sa inyo. Diyan sa nagtanong. Ito bro, ang sagot. Sana makabasa mo ito or mapapakinggan or mapanood mo ang video na ito. Para sa ating mga baguhang SG or sa ating mga ka-59 na mayroong mga hindi pa alam tungkol dito. At sasagutin natin dito lang sa kay Kuya Isko Official at sa ating isang channel, Gwapong Biyahero TV, at sa ating Facebook na to, Charles Francisco. Paki-like and share and subscribe. Huwag kayong mahiya mag-comment sa comment section at may tanong kayo, sasagutin natin sa mga susunod na video. Ayan, sasagutin na natin ang tanong. Ang sabi niya, baguhan lang daw siyang SG or ka-59. Pupwede raw ba na iuwi yung kanyang firearms pag siya ay single post minsan sa kanilang bahay? Alright? So ang sagot niyang kapatid or ka-59, no? Sa mga ka-59 natin na ganyan din katulad sa kanya ang katanungan. Mayroon kasi tayong mga single post talaga na ginodutihan. Okay? Ang agency is nagkakaroon yan ng coordination within or between the kliyente. Okay? So, katulad namin, nung ako'y nagpo-posting ng mga guard is nagko-coordinate kami sa mga kliyente kung single post kung single post. Ngayon, halimbawa, single post yan at yung kliyente gusto niyang mayroong firearms yung kanyang gwardiya, is kailangan nilang mayroong lagayan or mayroong bolt or mayroong safety na lagayan ng firearms. Dahil pag out ng gwardiya, dahil wala siyang kapalitan, ay kailangan niyang ilagay doon sa bolt na nakasusi. Okay? So nakakandado, nakapadlock na hindi dapat nabubuksan ng ibang tao yon. Actually, dapat dala ng gwardiya din yung susi. Hindi dapat nakaiwan doon sa kung saan banda lang or saan parte lang na ilagay yung susi dahil delikado. So dapat safety bolt talaga siya. So, ganun pa man, doon sa tanong mo na kung pwede raw ba iuwi is hindi pwede. Okay? So, hindi pwede. So, paalala mga ka-59, mga kapatid, hindi pwedeng iuwi yung firearms, is yung firearms sa inyong duty. Pag kayo ay mag-out na, ay kailangan ito turn over ninyo ito sa kung saan mayroon kayong lagayan dyan. Kung single post man yan, doon nyo iiwan yan. At ito turn over nyo mais at ilalagbok yan na ito nilagay ko na sa bolt, saksi or witness, si ma'am ganito or si sir ganito, at nilak ko siya, nakakandado. So ganoon siya, dapat nakalagbok. So dapat sa safety lagayan, hindi lang kung saan-saan. So bawal iuwi. Alalahanin natin, pag inuwi mo yung firearms is hindi lang kasalanan sa agency ang pupwedeng mangyari sa iyo, or pag ikaw ay nahuli ng pulis na ikaw ay may dalang baril, ay maaring makulong ka. Okay? Makasuhan ka ng illegal possession of firearms. Then, hindi lang firearms. Tandaan natin mga ka-59, hindi lang firearms, kahit bala. Kahit isang pirasong bala na iyan ay madala mo na nasa iyong bulsa or nasa iyong bag. Pag ikaw ay na-checkpoint or na-check up sa mga MRT or LRT man yan na ikaw may dalang bala, makakasuhan ka at maaari kang makulong. Okay? So yun ang sagot natin sa tanong mo, ka-59. Kaya sana yung ka-59 na nagtanong, sana mabasa mo ito or mapakinggan mo itong payo na ito. Bawal dalhin sa bahay pag ikaw ay single post, dapat merong lagayan yung iyong duty or iyong opisina, ang opisina ng admin, may lagayan dapat na safety yung firearms. Pero minsan ang nangyayari, pag talagang walang mapaglagyan at walang mai-provide na lagayan, ay hindi minsan nag-i-issue ng firearms sa duty. Kaya yung tanong na bakit walang baril yung ibang gwardiya naman na naka-duty, yan po ay depende sa situation. Okay? So medyo maingay lang yung radyo natin dahil may sunog daw, may 1070 nagra-radyo. So ganoon pa man, at least nasagot natin yung katanungan na pwede nga bang iuwi yung firearms pag ikaw ay naka-duty ng single post is hindi po mga kapatid, hindi pwedeng uwi. At ultimo, sabi ko nga, bala na isang piraso is bawal magdala or mag-uwi pag hindi ka otorisado. So kami lang nakakapagdala yan, yung may mga firearms na sarili at mayroong PTC at mayroong LTAP. Kami lang nakakapagdala sa kung saan-saan. So pag wala kang ganon is hindi ka pwedeng magdala ng kahit bala. Makukulong ka kapatid, makukulong ka ka-59. Kaya
ingat-ingat. Kaya sa mga nagto-turnover or sa mga nagjo-duty na may kapalitan, siguraduhin na ito turnover ng maayos yung inyong mga bala at firearms na walang natitira sa inyong bulsa or sa inyong katawan. So, yan lang po. Ingat-ingat po tayo. Kaya, sana po may natututunan tayo dito sa ating mga vlog, sa ating mga video, mga ka-59. Kasi, dito po, mura na tutorial po tayo at kumbaga, puro po tayo dito kabutihan yung ating mga tinuturo dito sa ating mga video upload. Kaya shoutout po sa ating mga ka-59 na mga nakapapanood sa ating mga video upload. At syempre shoutout kay Fama TV. Yan, pinapanood din kita boss at napakagaling mo rin magturo mula sa martial arts hanggang sa mga kung ano-anong mga tinuturo mo is napakagaling nyo. At yun nga, sa ibang ka-59 naman, gumagawa ng mga vlog, ng mga kalukuhan, ay bahala kayo. Patuloy nyo kung gusto nyo. Pero ingat lang, dahil nga, katulad ni Ting TV, ayan, shoutout sa'yo Ting TV, is yung nag-accidental firing, yung pala is inedit niya lang. Ayun, pinuntahan siya ng susya at buti pinagsabihan lang. So ganun man, sabi nga, lesson learned. So, ingat-ingat sa mga vlog. So tayo naman dito ay about security ang ating mga content pero more on tutorial. Tuturo natin dito yung anong kaalaman man natin, anong mga experience natin na kaya natin itinuturo sa ating mga kapitmen dahil ayaw natin na mangyari din sa kanila yung mga nangyaring hindi maganda noon. Kaya tinuturo natin yung puro kabutihan dito. So ayan, so Kuya Isko Official po and Guwapong Biyahero TV, paki-subscribe, paki-like and share ng mga video upload natin. At syempre, dito rin sa ating Facebook account, paki-follow at subscribe din. At syempre, huwag maghiya na mag-comment kayo sa comment section. At sa mga susunod na video, kung mayroon kayong mga tanong, abangan ninyo dahil sasagutin natin yan. Dito lamang sa ating channel, Kuya Isko Official. At sa ating isang channel, Guwapong Biyahero TV. So, ang content natin actually talagang charity pero bumitaw muna tayo sa charity dahil wala naman tayong budget pa na pang charity. Kaya ang content natin ngayon is more on tutorial lang dito sa ating mga 59, sa ating mga security na mga naka-duty or sa ating mga baguhang security na kailangan natin bigyan ng mga idea or turuan natin sa mga mabubuting pagturo, sa mga maayos na pagturo, hindi yung mga kalukuhan na pagturo. So yan, bilang isang official or officer na nagdaan na sa mga ganon is kailangan natin i-share yung mga knowledge natin na aktual nating nalalaman. Share nga lang, ika nga, sabi nga nila, share tayo ng kaalaman. At sa mga ka-59 naman, ang payo ko sa mga ka-59 is kailangan pulot lang kayo ng pulot na magagandang kaalaman. Pulot ng pulot. Pag hindi maganda is itapon nyo. Sabi nga nila is kailangan open-minded ka para marami kang matututunan. Cuts lang ng cuts. Pag medyo hindi maganda, tapon. Pag maganda, kunin. Ilagay sa isip at sa puso para maging ma-adapt mo siya at yun ang iyong magiging gagawin. So yan, huwag kalimutan lagi ang lagi kong sinasabi na pagsamahin lagi or laging mayroon kang customer service at syempre maximum tolerance. Pag yan mayroon kang pareho dyan is sigurado good job ka na isang ka-59. Kasi number 1 talaga ang nakapag-trigger ng hindi maganda pag wala kang customer service at hindi ka maayos mag-approach ng kapwa mo tao or sa ating mga customer. So huwag kalimutan lagi ang bumati, greetings, siyempre, at kailangan smiling face. Hindi yung nag-greetings ka nga, nakasimangot ka naman. Di ba? Ganun, nag-greetings ka nga pero masungit ka naman. So hindi rin siya maganda. So kailangan maayos kang mag-greetings at siyempre kailangan maayos kang manamit. So ika nga, ang respeto is magmula sa'yo para irespeto ka ng kapwa mo. So yan. Kuya Isko Official po and Guwapong Biyahero TV at maraming salamat muli sa mga nakakapanood sa mga video upload natin at sa video ito. Thank you very much sa mga nakakapanood dyan at naway pakishare nyo, pakitulungan nyo naman akong i-share yung mga video dahil pag tayo ay mag-income sa ating mga upload video is isi-share ko rin sa inyo. So yan muli, thank you very much at mabuhay po mga ka-59 at shout out sa ating mga ka-59 sa Armor Tech. Shout out po sa inyo at mabuhay. Bye bye. Security guard, siya si Guwapong Biyahero